nyo ba ngayon na binebenta nila ang properties ng Pilipinas? Ang 1 mile sa Makati, binebenta na nila. Pagkaalam ko, ang Philippine Convention Center sa Luneta, binebenta na rin nila. Hindi natin napapansin sa mga nangyayari ngayon na parang in a way, diversionary tactics na rin sa mga kalokohan nila. Na yung ginagawa nilang kalokohan, pag-corruption nila ng trilyon-trilyon, pagbebenta nila ng mga properties ng Pilipinas, kasama na dito na yung sinabi nila yung mga pabahay, kaya nila iniisa-isa at pinag-iisa yung mga properties ng Pilipinas para gawing tirahan, para maging pabahay. Yung mga pabahay na yun halos wala na. Yung mga properties na yon, isa-isa na nilang ina-acquire at binebenta at sa iba't iba na napupunta. So, by 2028, baka wala nang matira sa Pilipinas eh. Iniisa-isa na nila tayo. So, anong mangyayari sa atin? Kasi pag natalo sila, hindi mo masasabing natalo sila dahil ang dami na nilang nanakaw eh. Pag napaalis na natin sila, pupunta lang sila sa ibang bansa, gagastusin dun yung mga ninakaw natin. Dito, anong nang natira sa atin? Pag nanalo sila, matatagdagan lang yung ninanakaw nila. Kahit saan tayo pumunta, talo tayo. Kahit saan sila pumunta, panalo sila. Dito mo malalaman, ano ba yung mga ginagawa ng anak sa ginawa ng tatay. Kasi kung ano yung bunga, yun yung puno eh. Talaga bang mahal tayo ni Ferdinand Marcos sa ginagawa ng mga anak niya ngayon? Anong sabi ni Matthew Munotok? It's just politics. Nung sinagot niya si Inday Sara, anong just politics? Kasi tayo, we pour our heart on it. Mahal natin ang Pilipinas. Sa Pilipinas ako pinanganak. Sa Pilipinas din ako mamamatay. Ngayon, ngayon nakikipaggera sila sa China na alam naman natin pag nagkagera, una silang tatakbo sa ibang bansa eh. Habang tayo dito mga mamamatay. Sinusunod nila ang mga Amerikano dahil sa Marcos wealth na ninakaw din ng mga magulang nila na ni FEM. So, noong 1972, si Fernando Lopez, tinanggal ni Marcos sa pagka-vice president. Anong nangyayari ngayon? Kaya Inday Sara, tinatanggal din nila sa pagka-vice president. Ugali nila, hindi sila komportable na may vice president kasi ayaw nilang matanggal sa pwesto. Gusto nila, sila din ang papalit. Tingin nila sa sarili nila, royal family. Tingin nila sa Pilipinas, pag-aari nila. Kaya nga, nung may nakuhang ginto sa BSP, ang sagot ng isang vlogger, ano bang pakialam mo, hindi mo naman pera yan? Sinong nag-utos sa kanyang magsabing hindi mo pera yan? Hindi sila. Anong ibig sabihin nito? Di ibig sabihin ang tingin nila sa ginto na yun, okay lang nakunin nila kasi kanila. Yan ang tingin nila sa atin. Ang tingin nila, ang Pilipinas, kanila. Kaya, sobrang, ano po? Akala natin noong una hindi eh. Pero ganun pala. Kaya, napag-iisipan ko, kasi parang nasa bangungot tayo na aakalain ba natin for 36 years binanatan sila ng mga dilawan at ngayong kakampi na nila? Para sa akin, okay lang kasi nalaman talaga natin kung sino sila. Para sa atin, hero si Marcos. Nalaman tuloy natin na ninakawan pala talaga niya tayo. Kasi nung 1972, nung tinanggal niya pwede pa bang magpatuloy? Tumatagal na yata. Kasi nung 1972, nung tinanggal nila si Fernando Lopez, na tumulang sa kanya na maging presidente nung 1965, may pagkakaiba sa nangyari ngayon? Sinong tumulong sa kanya nung naging presidente siya nung 2022? Yung ginawa ng tatay nila, yun din ang ginagawa nila ngayon. So, yun lang eh, nung 1972, yung mga NPA
kaya nag-declare ng martial law dahil daw sa NPA. Ginamit ni Marcos, ni Ferdinand Edranin Marcos, ang NPA para matanggal ang vice president niya, para matanggal ang opposition. Pinakulong niya sila Lopez, sila Osmeña, lahat ng mga kalaban niya nawala. So pag nangurakot siya, ano mangyayari? Sinong magiging against? Kaya ano nangyayari? Nangungurakot sila. Walang against. Tuloy-tuloy lang. Walang kumokontra. Ginawa na nila yan! Ayaw nila kay Inday kasi ano nangyari sa kanya 2016, 2022? Najeta sila, hindi sila makakurakot. May corruption pa rin, hindi mawawala yan. Pero yung pagkakataon nilang mangurakot, ang laki nang nabawas eh. Ngayon, ang pagkuha nila ng pera ng Pilipinas, wagas. Si Inday Sara, 125 million. Ang galing nga 125 million sa 2 billion na para sa Office of the President. So, kine-question nila yung 125 million. Ba't hindi nila kine-question yung 1.825 billion dun sa presidente na party lang ng party? Sino nagwe-question? Sila Abante na ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng relos, ang mamahal. Pastor siya dati, di ba? Ang pastor, pastor service yan eh. Di ba Christ-like yun? Paano siya nagkaroon ng pera? Paano niya yung binili? Si Kimbo, sumasakay lang sa tricycle. Ngayon may artista ba? Sila yung nagkwe-question, ang kapal ng mukha nila, kine-question nila yung Vice President na siya na nga lang ang nagtatrabaho. Ano na eh, kumbaga, wala lang hiya-hiya. Wala nang ganito, magtitimpi ka, wag mo pakita, wag mo naman masyadong i-flank yung mga ninakaw mo. Wala na eh, basta ginagawa na lang nila lahat. Hindi na sila nahihiya. So, ganito ano mangyayari sa atin. Yung ginagawa nila ngayon, grabe ang effect nito 10 years from now. Kasi pag ang presidente ng Pilipinas gumawa ng mabuti ngayon, yung effect nun, magte-take effect yun 10 years from now, 20 years from now. Alam niyo kung bakit tahimik ang ating lansangan? Kasi yung mga kriminal, tinanggal ni Presidente Duterte from 2016 to 2022. So inaani natin ngayon yan. So kahit na walang kwenta ang presidente natin, actually bumalik yung mga yung mga kriminal. Meron akong tita sa may tapat ng Santo Domingo Church, dinukutan siya ng hikaw, yung katabi niya kwintas, 2 snatcher. At ang daming nawawalang bata. Araw-araw, yung kinukulan ng organs, dahil wala ka namang gagawin, hindi na nakikita kinukulan ng organs. So, sa mga probinsya, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, so nagtatanong-tanong ako sa mga tao, pwede po bang tanungin nyo din po kung sa mga probinsya nyo, ang sabi sa kanila, ang mga guro nila, ang mga eskwelahan nila, alert na. Kasi merong, ano po? Oo po, ban. Meron doon estudyante, so ban kukunin yung bata. Siyempre, hindi binigay ng mga teachers. Sa Nueva Ecija yun, meron naman doon sa Bulacan, may 3 batang kukunin, yung 2 bata nakuha. Yung isa, nakatakbo. Kilala niya mismo, ito personal. Hindi ito nabalitaan lang kung saan. Ito mga personal, personal niya lang experience. Dito sa Quezon City, kapitbahay namin, sa may bandang Quezon City High School, sa may bandang Kamuning, may bandaw na tumigil na sabi ng bata, high school, akma daw na kukunin siya. Dito na yun sa ano tayo, ginagawa tayong harvest organ. Bakit ang pulis, walang nag-iimbestiga? Sa mainstream media, bawal ibalita pagka bad news. So, wala talaga silang pakialam.
Di ba sabi nga ni Inday, wala silang ginagawa, wala silang pakialam. Ang tingin nila sa atin, gatasan, wala nang iba. Gatasan lang. So, kaya dito sa military at sa police, tandaan nyo lang na pinagtanggol kayo ni Inday Sara yung 125 million, budget yan para matanggal ang pagre-recruit ng NPA sa DepEd ng mga estudyante sa mga pampubliko nating paaralan. Ang nagsabi na nagnakaw si Inday Sara ng 125 million, si Franz Castro ng NPA. At gusto niya na yung confidential fund is i-reveal kung saan napunta kasi gusto ng mga NPA na ma-reveal kung sino yung nabigyan ng pera, yung mga nabigyan ng pera na magtuturo, ito NPA, ito tanggalin mo to sa DepEd, yung mga informant. So, pag ni-reveal yung mga information na yon, malalaman ng NPA kung sino yung mga informant na yon, anong mangyayari? Tinutulungan pa sila yung NPA ngayon na ma-reveal yung mga secrets na yon ng Kongreso natin, ng Presidente natin. So yung pumapatay ng sundalo at pulis natin, tinutulungan ng Presidente at Congress natin. At ang inuutusan para magapi sila Inday, yung mga pulis na tinutulungan nila Inday na mawakasan na ang NPA, para patigil na yung pagpatay na lang sa kanila na senselessly. Hindi na nababago. Kaya ibinabalik uli nila ang strength ng NPA. So wala talaga silang pakialam sa Pilipinas. Nasa sa atin kung ano yung mangyayari sa susunod na henerasyon.